Isang simpleng QR code, isang taong biglang nag-alok ng tulong, o isang maliit na paketeng ipinakiusap sa iyo. Minsan, sapat na ang mga ito para masira ang buong biyahe. Sa airport, hindi lahat ng mukhang maayos ay ligtas. May mga panlilinlang na tahimik, mabilis at mahirap mapansin. Lalo na kapag pagod ka, nagmamadali o iniisip ang iyong flight. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 8 airport scams na dapat malaman ng bawat senior traveler bago lumipad. At manatili hanggang dulo dahil may bonus warning na maaaring dumating bilang isang simpleng mensahe sa iyong telepono. Ako si Ate Clara at narito ako para gabayan ka hakbang-hakbang para mas maging kalmado at handa ang bawat biyahe. Kung mahalaga sa iyo ang ganitong impormasyon, pindutin ang like button. Malaking tulong iyon para maabot natin ang mas marami pang senior travelers. Bahagi ka ng pamilyang ito, kaya huwag mahiyang magtanong sa comments. Sasagutin ko kayo hanggat kaya ko. 1. Peking Airport, Wi-Fi at QR Code. Pagdating mo sa airport, normal lang na maghanap agad ng libreng Wi-Fi. Pero bago ka mag-scan ng QR code or kumonekta sa isang network, huminto muna at tingnan kung saan ito nanggaling. Hindi lahat ng QR code ay mapanganib. Ngunit may mga peking code na maaaring magdala sa iyo sa isang website na kahawig ng opisyal na login page. Doon, maaari kang hinga ng email, password, card details o iba pang personal na impormasyon. Bago pindutin ang link, tingnan muna ang web address na lumalabas sa screen. Mag-ingat sa maling spelling, kakaibang simbolo, o address na hindi tugma sa pangalan ng airport. Kung may sticker na nakapatong sa dating QR code, huwag muna itong gamitin. Mas ligtas na hanapin ang opisyal na Wi-Fi name sa Airport Information Desk, sa mga malinaw na airport sign, o sa opisyal na website. Kung hindi ka sigurado, magtanong sa tunay na information counter. Huwag maglagay ng banking password, card number, o sensitibong impormasyon sa isang page na hindi mo napatunayang opisyal. Kapag nakakonekta sa pampublikong Wi-Fi, iwasang magbukas ng online banking kung hindi kailangan. Maaari ring gamitin muna ang mobile data kung may sapat kang signal. Tandaan, ang pag-scan ng QR code ay hindi automatikong nangangahulugang nanakaw na ang iyong impormasyon. Ang panganib ay mas tumataas kapag binuksan mo ang maling link, nagbigay ng personal na detalye, o nag-download ng hindi kilalang file. Bago mag-scan, huminto, tingnan, tiyakin. Ang ilang segundong pag-iingat ay maaaring makaiwas sa malaking abala. 2. Mag-ingat sa public USB charging. Kapag mahina na ang battery ng iyong phone sa airport, madaling piliin ang pinakamalapit na libreng USB charging port. Maginhawa ito, pero may isang mahalagang bagay na dapat tandaan. Ang USB cable ay hindi lang para sa kuryente. Maaari rin itong magdala ng data. Hindi ibig sabihin na mapanganib ang lahat ng public charging station. Ngunit kung hindi mo alam kung sino ang namamahala sa port, mas mabuting maging maingat. Sa ilang sitwasyon, maaaring subukan ng isang binagong USB connection na makipag-ugnayan sa iyong device o humingi ng pahintulot para ma-access ang data. Kung may lumabas na mensaheng tulad ng "Trust this device", "Allow data access on" o "File transfer", huwag agad pindutin ang "Allow". Basahin muna ang nakasulat. Kung ang kailangan mo lang ay mag-charge, piliin ang opsyong charge only, kung mayroon. Mas ligtas na gamitin ang sarili mong charger at ikonekta ito sa regular na wall outlet. Maaari ka ring magdala ng power bank na maayos ang kondisyon at pinapayagan ng airline. Tandaan na ang mga power bank ay karaniwang kailangang ilagay sa hand carry, ngunit maaaring mag-iba ang limitasyon ayon sa airline at bansa. Suriin muna ang opisyal na patakaran bago bumiyahe. Kung walang ibang opsyon, maaari kang gumamit ng USB data blocker mula sa mapagkakatiwalaang brand. Ngunit hindi nito napapalitan ang maingat na pagtingin sa mga prompt sa screen. Kapag nagcha-charge,
Huwag iwanang walang bantay ang iyong phone. Isang simpleng pag-iingat ang kailangan, sariling charger, tamang outlet, at huwag magbigay ng data permission kung hindi mo ito kailangan. 3. ATM card skimming sa airport. Minsan, kailangan mong kumuha ng cash habang naghihintay sa airport. Ngunit bago gamitin ang isang ATM, tingnan muna ang card slot, keypad at paligid ng makina. May mga kriminal na gumagamit ng tinatawag na skimmer. Isa itong illegal na device na maaring ikabit sa card reader upang makuha ang impormasyon ng card. Maaari rin silang gumamit ng maliit na kamera o pekeng keypad upang makita ang iyong PIN. Hindi ibig sabihin na delikado ang lahat ng ATM sa airport. Pero kung may bahagi na maluwag, nakausli, hindi pantay, o tila may bagong takip, huwag gamitin ang makina. Huwag ding piliting ipasok ang card kapag kakaiba ang pakiramdam ng slot. Takpan ng keypad gamit ang kabilang kamay habang inilalagay ang PIN. Kung maaari, gumamit ng ATM na nasa loob ng bangko, opisyal na lounge, o lugar na malinaw na binabantayan. Hindi nito ganap na inaalis ang panganib, pero makatutulong ito. I-on din ang transaction alerts ng iyong bangko. Kapag may withdrawal o bayad na hindi mo ginawa, makipag-ugnayan agad sa bangko gamit ang opisyal na numero o app. Huwag gamitin ang numerong ibinigay sa kahina-hinalang mensahe. Bago umalis sa ATM, kunin ang card, cash at resibo. Ang ilang segundong pagsusuri ay mas mabuti kaysa harapin ang problema habang nasa biyahe. 4. Panlilin lang para manakaw ang iyong bag. Hindi lahat ng pagnanakaw sa airport ay gumagamit ng teknolohiya. Minsan, isang simpleng abala lang ang kailangan para mawala ang iyong wallet, passport o phone. Maaaring may taong biglang bumangga sa iyo. May maaaring maghulog ng barya sa harap mo. Minsan, may magtatanong ng direksyon habang ang kasama niya ay lumalapit sa iyong bag. Ang layunin ay ilipat ang iyong pansin kahit ilang segundo lamang. Hindi ibig sabihin na ang bawat aksidente o taong humihingi ng tulong ay may masamang balak. Pero sa mataong lugar, mas mabuting unahin muna ang iyong mga gamit bago tumugon. Panatilihing nasa harap ng iyong katawan ang maliit na bag. Isara ang lahat ng zipper. Huwag ilagay ang passport, wallet, o boarding pass sa panlabas na bulsa na madaling buksan. Kung may biglang gulo, hawakan muna ang iyong bag at tingnan kung kumpleto ang iyong mahahalagang gamit. Mas maging maingat sa check-in line, security queue, boarding gate, food court, escalator, at airport shuttle. Dito madalas dikit-dikit ang mga tao. Madali ring mawala ang iyong pansin habang hawak ang maleta o hinahanap ang dokumento. Kung may taong masyadong lumalapit, mahinaon kang lumayo. Lumapit sa mas maliwanag na lugar o sa opisyal na counter. Kung may nawawala, ipaalam agad sa airport security o police desk. Ang pagiging matulungin ay magandang ugali. Pero hindi masama na mag-ingat muna. Sa airport, ang ilang segundong paghawak sa iyong bag ay maaaring makapigil sa malaking problema. 5. Pekeng tagatulong sa bagahe. Kapag mabigat ang maleta at pagod ka na, malaking ginhawa ang isang taong nag-aalok na tumulong. Pero bago mo ibigay ang iyong bag, tiyakin muna kung siya ay tunay na airport porter o autorisadong staff. May mga taong maaaring magsuot ng maayos na damit, vest, o ID upang magmukhang opisyal. Maaari nilang kunin ang maleta, dalhin ito palayo, o humingi ng presyong hindi na pag-usapan. Sa ibang sitwasyon, maaaring hindi agad ibalik ang bag hanggat hindi ka nagbabayad. Hindi ibig sabihin na lahat ng nag-aalok ng tulong ay manloloko at maaaring magkaiba ang porter service sa bawat airport. Kaya ang pinakaligtas na paraan ay ikaw mismo ang humingi ng tulong sa official information desk, porter counter, o malinaw na itinalagang service area. Bago ibigay ang maleta, itanong ang kabuuang bayad. Alamin kung saan gagawin ang payment at kung may opisyal na resibo.
Huwag umasa sa ID card lamang dahil maari itong pekein. Tingnan din kung may malinaw na uniforme, pangalan ng kumpanya at nakatalagang counter. Huwag hayaang mawala sa iyong paningin ang passport, pera, gamot, phone at mahahalagang dokumento. Mas mabuting ilagay ang mga ito sa maliit na bag na hawak mo mismo. Kung may taong biglang kumuha sa iyong maleta o pilitin kang magbayad, huwag makipagtalo. Nang mag-isa, lumapit agad sa airport security, police desk o official staff. Maaari kang tumanggi ng mahinahon. Salamat po, pero sa official counter, ako hihingi ng tulong. Ang totoong tulong ay malinaw, ligtas at hindi ka pinipilit. 6. Pekeng airport staff o pekeng autoridad. Sa airport, natural na magtiwala sa taong may suot na vest, may ID, o may hawak na radyo. Pero tandaan, ang itsura lamang ay hindi sapat na patunay na opisyal ang isang tao. May mga manlulokong maaaring magpakilalang airport staff, security officer, o baggage personnel. Maaari nilang sabihin na may problema sa iyong maleta, sobra ang timbang ng iyong hand carry, o kailangan mong magbayad agad upang hindi maantala ang flight. Minsan, ilalayo ka nila sa counter at dadalhin sa mas tahimik na lugar. Maaari silang humingi ng cash at sabihing special process iyon. Maaari rin nilang gamitin ang pagmamadali o takot upang hindi ka na makapagtanong. Hindi lahat ng hindi inaasahang paglapit ng staff ay panlilin lang. Maaring may tunay na dahilan kung bakit kailangang kausapin ang isang pasahero. Pero kung may hinihinging bayad, manatiling kalmado at humingi muna ng malinaw na paliwanag. Sabihin, doon po tayo sa official counter. Maaari mo ring sabihin, pakatawag po ang inyong supervisor. Huwag magbigay ng cash, card, passport, or personal na impormasyon sa isang taong hindi mo pa nabeberipika. Kung may lehitimong fee, itanong kung saan ang opisyal na payment counter at humingi ng resibo. Maaring magkaiba ang proseso sa bawat airport, airline at bansa, kaya mas ligtas na kumpirmahin ito sa information desk o sa opisyal na airline counter. Tingnan ang pangalan sa ID, uniforme at lugar kung saan siya naka-assign. Ngunit huwag umasa sa ID lamang dahil maaaring gayahin ang itsura nito. Kung pinipilit kang sumunod, lumapit sa mataong lugar. Humingi ng tulong sa airport security, police desk o ibang opisyal na empleyado. Hindi kabastusan ang magtanong. Hindi rin ito pag-aaksaya ng oras. Kapag pera, passport o bagahe ang pinag-uusapan, may karapatan kang humingi ng malinaw at opisyal na proseso bago ka sumunod. 7. Huwag i-post ang boarding pass at baggage tag. Pagkatapos ng flight, maaaring isipin mong wala nang silbi ang boarding pass at baggage tag. Pero maaari pa rin silang maglaman ng impormasyon tungkol sa iyong biyahe. Maaaring makita rito ang iyong pangalan, flight number, booking reference, barcode, at baggage tag number. Hindi lahat ng impormasyong ito ay sapat para makapasok agad sa iyong booking. Pero kapag pinagsama sa ibang detalye, maaari itong magamit sa panlilinlang o hindi autorisadong pagtatangka na alamin ang iyong reservation. Kaya huwag mag-post ng malinaw na larawan ng boarding pass sa Facebook, Messenger o iba pang social media. Kahit natapos na ang flight, maaaring may return ticket o iba pang detalye na konektado sa parehong booking. Huwag ding iwan ang baggage tag sa upuan, mesa o basurahan sa airport. Mas mabuting dalhin muna ito pauwi. Kapag hindi na kailangan, punitin o gupitin ang bahagi na may pangalan, barcode at reference number bago itapon. Kung kailangan mong magpadala ng larawan sa kapamilya, takpan muna ang barcode, booking code, buong pangalan at iba pang personal na detalye. Ngunit tandaan, ang pag-blur lamang ay hindi palaging sapat kung malinaw pa rin ang ibang impormasyon. Kapag may hindi inaasahang pagbabago sa booking, buksan ang opisyal na airline app o website.
Maaari ka ring tumawag sa numerong nasa opisyal na pahina ng airline. Huwag gamitin ang contact number mula sa kahina-hinalang mensahe. Tratuhin ang boarding pass at baggage tag na parang personal na dokumento. Maliit lamang silang papel, pero ang maingat na paghawak sa mga ito ay makatutulong na protektahan ang iyong biyahe at impormasyon. 8. Huwag magdala ng bag o pakete ng ibang tao sa airport. Maaaring may lumapit sa iyo at humiling ng maliit na pabor. Maaari niyang sabihin na sobra ang timbang ng kanyang bagahe, regalo lamang ang laman, o kailangan lang itong dalhin hanggang sa kabilang gate. Kahit mukhang mabait, pagod, o nagmamadali ang tao, huwag tanggapin ang bag, kahon, sobre, o anumang pakiting hindi ikaw ang naghanda. Kapag nasa iyong kamay o loob ng iyong bagahe ang isang bagay, maaaring tanungin ka ng security tungkol sa laman nito. Maaari kang maantala, maimbestigahan, o hindi makasakay habang sinusuri ang sitwasyon. Ang eksaktong proseso at posibleng resulta ay maaaring mag-iba ayon sa bansa, airport, at nilalaman ng pakete. Huwag umasa sa salitang regalo lang, pagkain lang, o gamot lang. Hindi mo matitiyak ang laman kung hindi mo ito binili, inimpake, at binantayan ng personal. Maaari kang tumanggi ng mahinahon. Sabihin, pasensya na po, hindi ako maaaring magdala ng bag o pakete na hindi akin. Kung patuloy kang pinipilit, lumayo at ipaalam ito sa airport security, police desk, o opisyal na staff. Huwag makipagtalo at huwag subukang buksan ang kahina-inalang pakete ng mag-isa. Nalalapat din ito sa mga bagay na ipinadala ng kakilala, ngunit hindi mo mismo nakita habang iniimpake. Kung may dala kang package para sa kapamilya, alamin ang eksaktong laman at tiyaking pinapayagan ito ng airline, customs at bansang pupuntahan. Ang pagtanggi ay hindi kawalan ng malasakit. Sa airport, ang pagprotekta sa sarili ay responsableng desisyon. Maging mabait, pero huwag tanggapin ang responsibilidad sa bagay na hindi mo kilala. Bonus, peking mensahe. Tungkol sa nawawalang bagahe. Pagkatapos ng flight, maaaring makatanggap ka ng text o email na nagsasabing natagpuan na ang iyong nawawalang bagahe. Maaari rin nitong sabihing kailangan mong magbayad ng maliit na delivery fee o kumpirmahin ang iyong address sa isang link. Huwag agad mag-click. Maaaring gayahin ng manloloko ang pangalan, logo o tono ng isang airline. Ang link ay maaaring magdala sa peking website na humihingi ng card details, password, passport information, o booking reference. Kung talagang may naiulat kang nawawalang bagahe, gamitin ang baggage report number na ibinigay sa airport. Buksan ang opisyal na airline app o website. Maaari ka ring tumawag sa numerong nakalista sa opisyal na pahina ng airline. Huwag gamitin ang numero o link na nasa kahina-hinalang mensahe. Tingnan din ang sender address. Mag-ingat sa maling spelling, kakaibang domain, agarang deadline o pagbabanta na mawawala ang bag kapag hindi ka nagbayad kaagad. Huwag magpadala ng OTP, PIN o buong card information sa text o chat. Kung nakapag-click ka na, huwag nang maglagay ng detalye. Isara ang page at kontakin ng airline o bangko sa opisyal na paraan. Ang totoong update ay dapat mong makumpirma. Sa mensaheng hindi mo inaasahan, huminto muna bago kumilos. Ngayong alam mo na ang 8 airport scams at ang bonus warning, mas madali nang mapansin ang mga senyales bago pa magkaroon ng problema. Hindi kailangang matakot sa paglalakbay. Ang mahalaga ay maging kalmado, mapagmatyag at huwag mahiyang magtanong kapag may bagay na hindi malinaw. Kung may senior traveler sa iyong pamilya, ibahagi sa kanila ang video na ito. Baka isang simpleng paalala ang makatulong sa susunod nilang biyahe. At tandaan, kasama mo ako rito. Ako si Ate Clara at patuloy kitang gagabayan sa mga impormasyong makatutulong para maging mas handa ang bawat flight. Kung may tanong ka, isulat lang sa comments. Walang tanong na maliit dito.
Ingat sa biyahe at magkita tayo sa susunod.